Usa sa mga dagko nga pagtulunan nga gipadayag ni Jesus, makita nato sa Matthew 13:44 to 46. Ingon diha, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it." Kini nga pulong dako kay pagtulunan sa matag usa ka tawo. Tanaw nato unsa gigipasabot ni Jesus niini. Unahon nato tanaw unsa kining gingharian sa langit, kingdom of heaven. Ingon diha sa Matthew 19:23 to 24. Then Jesus said to his disciples, "I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven." Tanaw to dre ang kingdom of heaven and kingdom of God. Susama ang pagpadayag sa ato pa, it is the same. Kung yung kingdom of heaven, susama pud kana sa gingharian sa Dios. Same is true nga ang gingharian sa Dios sama pud na sa gingharian ni Kristo managsamara. Tungod kung asa naghari ang Ginoo, naghari usab si Kristo. Diyan nato na makita sa Revelation 7:10. Ingon diha, "And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Kining God dinhi ug ang Lamb who sits on the throne manag-usara. Sa ato pa nga kung maghari ang Ginoo, maghari usab si Kristo. Unsa ang gingharian? Nagpasabot kini nga kung naiging harian, adunay hari. Kung adunay hari, siya gid ang matuman, siya murul, ang iyang balaod ug ang iyang plano moy mapatigbabaw, ug kini kung matuman ang iyahang mga kahubuton, makabuot gyud ang tinuod nga fulfillment ug satisfaction. Mao nang ang gingharian sa langit ang but pasabot ang paghari ni Ginoong Hesukristo. Ang paghari ni Ginoong Hesukristo duha ka matang, future and present. Tanaw nato sa Matthew 6:10. "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Siya maghari duha sa langit ug dinhi usab sa kalibutan. Mao nang ang iyang paghari sa future sa unahan mao kining sa iyang ikaduhang pagbalik nga maghari gyud siya sa langit. Ang kining sunod mao ang paghari niya karong mga panahona nining kalibutan. Kay ingon din nga ang kingdom of heaven, ang kahubuton sa Dios matuman sa langit ug sa yuta. Ang sayuta ang iyahang paghari sa atong mga kasing-kasing. Kung ang si Kristo maghari sa atong kasing-kasing, ang iyang kahubuton matuman, ang iyang plano matuman sa atong kinabuhi, mao kanay tinuod nga kalipay nga sa maglangit nga naa ang puno nga katagbawan ug puno nga kalipay. Mao nang kini nga parabulo, kining text nagisgot kini sa paghari ni Kristo sa atong mga kasing-kasing aron makaangkon kita og langit bisag ania kita niining kalibutana. What a glorious experience. Mao nang ikaduha nga pangutana nining tagnaa. Kanus-a nato maeksperinsiyahan ang paghari ni Kristo sa atong kinabuhi? Maeksperinsiyahan nato ang paghari ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Susama nga maeksperinsiyahan nato ang langit nini sa yuta kung kita makadiscovery kaniya. When we discover Him. Munang tanaw nimo ang tao din sa parabulo, nadiskubrihan niya ang pinaka-great nga treasure. Munang kini pag-discover niya, it is the greatest discovery sa iyang kinabuhi, kung kinadiskubrihan niya ang usa ka bahandi. Nining kalibutana, daghang duha ang pamaagi nga diin kita maka-discover kang Kristo. Sa parabulo makita nato nga kining tao wa man siya mangita
nini nga bahandi. Iyaha lang nakaplagan, no? Lakaw-lakaw siguro, iyahang nakalutan ug nakita niya kining mao nga treasure. Opposite sa kining verse 45 nga kining merchant, iya gining gipangita kining pearl sa tibok niya kinabuhi hangtod nakita gid niya kini. Mo nang duha ka pamaagi nga si Kristo sa atong kinabuhi atong makaplagan. Una, wa ta mangita. Susama kang Apostle Paul nga siya wala mangita gyud kang Kristo, wala gyud sa intensyon gani kalaban niya si Kristo. Apan nasugatan niya si Kristo diya sa road of Damascus, kadiin nabuta siya og nasinati na himamat niya si Ginoong Kristo. Si Zacchaeus wala magdahom nga himamat niya si Kristo. Kadiin siya curious raman nga makita si Jesus, munang adto siya didto sa dihang nakita siya nga nasa si Kamuro, kahoy siya si Kamuro, gitawag siya ni Kristo og si Kristo ni adto sa ilahang balay. Wa siya magdahom niya na nakaplagan niya si Kristo. Kining Samaritan woman usab nga diin wag kabuon ta siya tubig. Pag abot niya na si Kristo didto og kalit lang naiyahang nahimamat si Kristo og nausab ang iyang kinabuhi. Accidental, no? Nga nakakaplag sila kang Ginoong Kristo. Usab daghan sa Biblia nga nakakaplag kang Hesus nga nangita gyud sa iya. Katong 10 lepers, no, katong mga pasakito nangita gyud kang Hesus. Si Simeon nangita kang Hesus. Katong babae nga gitalinugan for 12 years nangita gyud kang Hesus ug nakaplagan nila si Jesus. O nang bisag na sila sa kagulanan kalisod, nakaplagan nila si Jesus. Sama pud karon ning panahona. Daghan makakaplag ang Hesus kung na sila sa kalisod, naa sa problema, naa sa balatian. Daghan po'y nakakaplag ang Hesus nga wa pud tuyo no, nakadungog lang sila, nakasinati, nakakita, nakadungog sa radyo, sa TV, sa internet, nahimamat nila si Kristo. Mao nang ang pagdiskubre kang Ginoong Kristo usa kini kag great discovery tungod kay pinaagi niini. Mao ni ang first step nga atong maeksperinsihan ang langit dinhi sa yuta kung madiskubrehan nato si Jesus. Mao nang when we discover him, mao na ang first step sa paghari ni Ginoong Kristo. Mao nang moadto ta sa ikaduha. Sa dihang kining tao nangita sa maong treasure, nakaplagan niya unsa kini kabililhon. He recognized the great worth of that treasure, no? Perting ninduta gayud. Mo nang when we recognize his worth, no, kung atong dili igo nga makaplagan nato si Kristo, mudrit gid kini sa pag-ila kaniya, no? Ma-recognize nato unsa sa kabililhon. Kining merchant dinhi, recognize niya kining maong pearl nga wala ma-recognize sa ubang tao. Daghay mga tao nga wala ka ila nga the best kay ni siya nga pearl. Nga pearl of great value. Mo nang susama kang Apostle Paul, iyaging na diskubrihan si Jesus nga nindot kaayo. Mo nang gipangita giniya si Jesus. Makita nato na sa Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Mao nang kita nato nga kini nga treasure daghay wa gyud kasinati nini nga wala gyud ka eksperyensya unsa kini kabililhon. Ang tao sa parabulo katong sa first, makita nimo nga naglakaw lang siya, nasindulan siguro niya katong maong treasure, gikalot niya og nakita niya, na-recognize niya ang kadako sa bili niini. Mao nang karong panahon na daghay mga tao nga wa gyud kasinati unsa ka bililhon si Jesus. That is why it is called a hidden treasure, no? Dinhi sa parabulo it was hidden, nataguan tungod kay daghay nagtamak-tamak ana ni, daghay naglabay-labay dihan niya na nga yuta pero wa gyud makaluti. Susama usab karon ni panahon na daghan kaayoy nakadungog kang Kristo. Millions of people nakadungog kaniya, nakaila kaniya, nakadungog diha sa TV, sa radio, sa newspaper, sa uban pang balasahon. So close, pero wala gid sila ila sa kabililhon sa balyo ni Jesus sa ilang kinabuhi. Mo nang daghang kay problema ning kalibutan na bunga kana sa wala pag-ila ni Ginoong Kristo.
Mo nang si Jesus, he is a priceless treasure. Mo nang makita dinhi sa duha ka tawo nga ilang nakita, priceless, no? Incomparable, kanang walay ikakumpara, no? Inestimable, dili precious kaayo nga itandi sa uban nga mga gold, tandi sa uban nga mga treasure, not even close, no? Layo ra kaayo gyud itandi. Mo nang kung kita usab, no, atong madiskubrihan ang value ni Ginoong Hesukristo, layo ra ang uban nga tan-aw nato nga great value sa tuwa. Daghan mga butang nga atong i-consider nga great value: money, success, relationship, power, sex, comfort, no? Popularity, usay mao kana ang dako nga value sa tuwa nga we cannot live without it. But it's not worth, no, what He's worth. Layo ra kay ikumpara kang Ginoong Hesukristo, not even close. Dili duol gyud kaayo kung ikumpara. Mo nang knowing Christ, mo na ingon dinhi, kung mailhan nimo si Kristo, priceless gyud siya. Wala gyud makumpara kaniya. Nothing more valuable than knowing the Lord Jesus Christ. Mo na kung mailhan nato si Ginoong Hesukristo, mailhan gid nato siya nga siya gid ang tinubdan sa tanan. Ingon diha sa Colossians 2 verse 2 to 3, my purpose is that they may encourage in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Naatanan, no? All treasures hidden in the Lord Jesus Christ. Mo nang kumplito tanan diha kang Kristo. Siya ang kinabuhi. Ingon diha sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang kaaway mo anhi to steal, si Satanas to steal, but si Jesus ni anhi to have life and have it more abundantly. Abundansya kayo sa atong kinabuhi. Mo nang He gives meaning to life. Naa kaniya ang tanan, siya ang tinubdan sa tanan, siya ang kinabuhi. He gives joy, peace, security, strength, comfort, future, even forgiveness, and life instead of death. Mao nang incomparable treasure. Layo ra kaayo gyud ikumpara ang uban nga mga great value sa atong kinabuhi. Mao nang sa dihang masinati nato si Kristo, sa dihang mailhan nato siya sa atong kinabuhi, aduna gyud response sa atong matag usa. Ang response mao ni trade off. Trade off meaning cambio. Sa pagkakita sa maong tao, primero, yang nakalutan, iyahang gitabo nagbalik. Unya nilakaw siya, gipamaligya niya ang tanan niyang kabtangan aron mapalit to nga yuta, aron iyahan natong kabtangan, iyahan natong nga bahandi. Katupong nangita og pearls, priceless kaayo, mo nang iya pong gipamaligya tanan. He liquidates all that he has, no, to possess that pearl. Pamaligya niya ang tanan niyang mga bahandi usab, no, kay layo ra gito nga bahandi ay kumpara niya adtong nindot kayo nga pearl, mo nang gipamaligya niya tanan. Mo nang gisurrender niya tanan. Tanang butang nga mahimong mubabag nga di niya maangkon to, iyang gipalit gyud ang maong yuta. Only, no, kung makita nato unsa kabililhon si Jesus, ato gyung makambyo ang tanan nga great value sa atong kinabuhi. Everything we possess, makambyo ginato kung ato siyang mailhan, masinati nga great yun siya sa atong makinabuhi. Si Pablo mo example niini, trade off. Ingon sa diha sa Philippians 3:7-8, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. See, makita nimo si Apostol Paul gyud ang example sa tao nga naghimamat ng Hesus ug nailhan niya si Jesus ug gikambyo niya ang tanan, no? Tanan si Paul bright na siya, daghan po na siya bahandi, maayo kay siya,
daghan siya pug hilig apan iya kining gisurrender kang Jesus Christ in exchange aron mag-gain maangkon niya si Ginoong Jesucristo. Insya trapo katong tanan, rabis katong tanan ikumpara sa akong pag-ila kang Ginoong Jesucristo. Mao nang makambyo gyud no ang tanan, makambyo ang ubang butang sa atong kinabuhi. Ug unsa kining klase nga exchange? A joyful trade-off, no? Malipayon. Tanaw nato sa verse 44 nga ingon dinhi nga sa dihang nakita sa maong tao, malipayon siya nga niuli og iyahang gibaligya ang iyahang tanan niyang katigayunan. In his joy, no? Sa verse 44, iyang gipalit. Mao nang ang pag-surrender nato sa atong kinabuhi sa atong tanan ngadto kang Ginoong Jesucristo in exchange sa iyahang kinabuhi nga moanhi kanato. Kalipay ka na, no? Dili ka na burden, dili ka na siya kalisod. Dili lisod gayod kung tinuod yun imong makilhan sa Jesus nga of great value. Sa John 15:11 ingon diha, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kung kita magtugyan sa atong tanan, it is a joyful surrender, no? Malipayon gayod with joy, no? Kay ato gyung masinati ang tumang kalipay. Si Zacchaeus, sa kinabuhi ni Zacchaeus, sa diyang si Jesus nahimamat niya nga siya gitawag man sa unang tulisan kay tikasan kayo maningilo buhis. Dako dato siya ni ana. Pero sa dihang nahimamat niya si Jesus, nisud si Jesus ilang balay, kalit lang na usab ang kinabuhi ni Zacchaeus. Kalit lang, no? Gipamaligya, gipanghatag niya, gipangulian niya tong iyahang mga natikasan times 4 ug iya paging gihatag sa pobre uban niyang kwarta. Malipayon siya nga naghimo nato, bunga to sa iyang kalipay nga nahimamat niya si Ginoong Jesucristo. Mao nang what a joyful experience sa atong kinabuhi kung mailan ginato si Jesus. Nganong joyful? Tungod kay kung unsa may atong gihatag ang Hesus, dili ni makumpara sa iyang ihatag kanato nga puli sa nawala sa atong kinabuhi. Unsa may nawala sa atong kinabuhi, no? Cars, entertainments, jewelry, bank accounts, you will receive far more greater value kaysa atong mga butanga. You will receive much more in return. Munang makita nato sa atong pagsunod kang Hesukristo nga diin pagtuo nato lisod gyud kaayo ang pagsunod kaniya diha sa Luke 9:57 to 62 diha makita nato nga kung ikaw mo follow kang Hesus mao kini ang imuhang dangatan. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have holes and birds of the air have nets, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Makita nimo dinhi nga kung sunod ka kang Hesus daghay mabiyaan, pero mas dako pang iyang ipuli. Diha sa Matthew 19:29 ingon diha, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. See, 100 times ang ma-replace sa imong gihatag, imong gi-give up, imong gi-surrender ngadto kaniya. Mao nang a happy trade-off. Wala gilisod kung siya gayud. Makita nato ang iyang value. A joyful sacrifice. Mao nang walay sacrifice, no? Walay sacrifice nga lisod kung kini bunga sa atong kalipay nga nailhan nato siya, nga siya the greatest treasure nga atong nakaplagan nga ang uban wala makita niini. Munang the point nga atong tan-awon dinhi is sa Matthew 6:21. Mao kini ang lintunganay. For where your treasure is, there your heart
will be also. Kung asa gyud ang imuhang treasure, kung asa imong kasing-kasing, kung asa ang imuhang hilig or gusto ug kalipay, didto gyud may sentro ang imuhang kasing-kasing. Mo nang kung kita may sentro, makaila gyud kang Hesus sa atong kinabuhi, nga is the greatest treasure, makita nato nga ma-exchange gyud nato atong kinabuhi ngadto kaniya. Mo nang we will experience heaven. Experiencehan gyud nato ang langit kung atong mailan sa Ginoong Kristo sa atong kinabuhi, because we will realize His great worth. Ug mo response kini sa joyful surrender sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Ug tugutan siya nga maghari sa atong kinabuhi. Mo control siya tungod kay siya na atong kalipay. Mo na kung unsay atong kalipay, diha mo gyud ang matuman. Mo na kung madiskubrihan nato si Jesus sa atong kinabuhi, makita nimo nga siya gayud the greatest treasure. Kung gusto nimo siya mailhan personally sa imong kinabuhi or mailhan siya, basaha ang Biblia. Imo siyang mailhan nga He is the greatest treasure. And you will experience real joy, lasting satisfaction, and real fulfillment in life. Dalay ko ng Ginoo.